Yan, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa patuloy po na pagpapadama po ninyo ng inyong pagmamahal sa akin po na talagang bilang church ay nakikita ko po ang pagkilos ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa buhay ng bawat isa sa atin, sapagkat tunay nga po na ang gawaing ito ay yung Espiritu ng Diyos, yung pag-ibig, pagmamahalan, pagkakaisa, ay talagang abounding sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya greatly appreciated po yung pag-express nyo po ng pagmamahal. Alam ko po na bahagi din po ako ng inyong panalangin lagi. Kaya salamat po ng maraming. Talaga po ngayon ay nakikita na po natin na ang bilis ng panahon, ano? Pinag-uusapan na po natin ay yard sale na. Ibig sabihin ay malapit na naman ang Pasko. So nasa last quarter na po tayo ng taon. Bagamat maraming nangyayari sa ating paligid still, bilang mga anak ng Diyos, nandun po yung ating kapanatagan. Tayo po bilang mga anak ng Diyos ay nandun po yung ating patuloy na pagpapasalamat sa Panginoon because He is in control of everything, lalo na sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya patuloy lang po tayong sama-samang maglingkod hanggang dumating ang ating Panginoon. Let us serve God joyfully. Dalawang uri po ng joy ang binigay sa atin ng Panginoon. Joy of salvation and joy of serving God. Meron pong iba na naglilingkod sa Panginoon na hindi po nagagalak. Pero tayo po bilang mga anak ng Diyos, dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, binigyan niya tayo ng joy of salvation. At ang ating ginagawa naman ng paglilingkod ay resulta ng joy of salvation na yon. Kaya we serve God joyfully. Kaya sama-sama po natin na paglingkuran ng Panginoon hanggang sa siya'y dumating. At kung mangyari man na kunin niya tayo nang hindi pa siya dumadating, sa Panginoon pa rin ang kapurihan dahil sabi nga, kalooban ng Diyos ang dapat mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Okay, lingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng awit para po sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. We will study from the book of Psalms, 92 verses 12 hanggang 15. Babasahin po natin ang NIV at saka ganun din po ang Tagalog version, ang mabuting balita. Awit 92 verses 12 hanggang 15. Kaya kung nandiyan na po kayo, muli anyayahan ko po kayong magsitayo bilang sama-sama po nating paggalang sa salita ng pagbasa sa salita ng Panginoon. Okay, sabay tayo mula po sa NIV. Okay, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green, proclaiming, "The Lord is upright. He is my rock, and there is no wickedness in Him." Sa Tagalog po, katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos, sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong, walang bahid dungis. Tayo po ay dumulog muli sa Panginoon ng pasasalamat. Yes, O God, as we come in your holy presence, O God, at sa pagbubulay-bulay ng iyong salita, right now, Lord, sama-sama po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Pangunahan mo po kami, O Banal na Espiritu, alisin ang mga hadlang, anumang mga wandering spirits, O God, or yung mga wandering minds, O God, na maaaring hindi nakafocus sa iyong presensya, hindi nakafocus sa iyong kalooban. Sa oras mong ito, Diyos, anumang mga maaaring gumagambala sa isipan at puso ng iyong mga lingkod,
right now, O God, ay amin po itong itinataas sa iyo. Huwag mo hayaan, O Diyos, na ang mahalagang pagkakataong ito ng pag-aaral ng iyong salita ay maagaw ng kaaway ng anumang kaparaanan, kundi sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu na siyang Espiritu ng katotohanan na gumagabay sa amin, nagtuturo sa amin. Sa oras pong ito, O Diyos, arrest the minds and hearts of your servants, O God, na tanging ikaw lamang, O Diyos, at ang oras na ito ay sa iyo lamang maituon upang maitanim ng mabuti ang iyong salita sa kanilang mga puso at isipan. Ito po, O Diyos, ang aking panalangin sa iyo. In Jesus' name, Amen. Ako po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay kabilang sa pamilya ng Diyos, at sa ating panahon po, ang tawag po sa atin ay church, mga mananampalataya. Iglesia ng Diyos na katawan ng Panginoon, na ang Panginoon ang siyang ulo. At dahil doon sa katotohanan na yon na tayo bilang church, ang patotoo po ng church sa pangunguna ng ating Panginoon, ang patotoo ng buhay ng mga mananampalataya is a life that is flourishing because we are God's people. Kaya ngayon po, yan po ang ating bibigyan pansin sa ating pag-aaral. The church, a flourishing people of God. Or, sa Tagalog, Iglesia ng Diyos, bayan ng Diyos na mayabong. Dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, bago po tayo lubusang tumungo doon sa mahalagang paksa na ating bibigyan ng pansin patungkol po sa ating flourishing life as a believer, mapapansin niyo po dyan sa Psalms 92, sa inyo pong Bible, ang heading po ng inyong chapter 92 ay may nakasulat po na A Song for the Sabbath Day. Ewan ko po kung mapapansin niyo po ngayon sa inyong Bible, na may nakasulat po dyan na ang bahagi na yan ng banal na kasulatan ay may kinalaman sa Sabbath Day o yung tinatawag nating araw ng pamamahinga. At ito po lamang ang salmo sa awit na mayroon pong ganitong title na tumutukoy specifically about a song for the Sabbath. Kumbaga ito yung talagang song na kinakanta talaga every Sabbath, or kung hindi man every Sabbath day, pero mostly during Sabbath. Now, ano po ang significance nito para sa atin? Ang ibig sabihin po niyan, ang salmo po na ito ay nagpapatunay na pag sinabing Sabbath, kasi yung iba po, ang tingin nila sa Sabbath, pahinga. Pero pahinga lang talaga ng physical rest. Pero ito pong Psalms na ito ay nagpapatunay po na pag sinabing Sabbath, yes, it is a physical rest, pero ito po, kailangan nating magkaroon ng physical rest para naman magkaroon tayo ng sapat na oras at panahon para naman igugol natin ang ating oras at panahon sa pagsamba sa presensya ng Diyos. Kumbaga, sa sanglibutan po, nung hindi pa rin tayo mga mananampalataya, kasama din po tayo dito, na kapag panahon ng Sunday o kaya ng Saturday, kinukonsider natin ito na pahinga sa trabaho, kaya family day at family day, nasan ang mga tao? Minsan nasa galaan, nasa mall or kung saan man, namamasyal, gumagala, gumigimik. Kasi nga po, yun ang idea natin, natapos na natin yung ating mga gawain, kailangan magpahinga at panahon yun para maglaan ng oras para sa ating pamilya. Pero yun nga ba talaga ang reason kung bakit ibinigay yung araw ng pamamahinga? Well, of course, hindi. Ang talagang reason ng Diyos kung bakit po tayo binigyan ng araw ng pahinga ay para magpahinga tayo sa paggawa, pero dapat ito po ay ilaan naman natin na oras para sa pagsamba, sa banal na pagtitipon na itinakda ng Diyos para sa kanyang mga anak. At yan po ang maliwanag na sinasabi ng Leviticus chapter 23, verse 3. Ang sabi po, 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit mamamahinga sa 7 araw. Iyon ay araw ng banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo, saan man kayo naroroon,
iyo'y araw ng pamamahinga para kay Yahweh. So ever since, ang plano kung bakit po mayroong Sabat is para makapagpahinga physically, pero para naman bigyan ng lugar yung banal na pagtitipon. Ibig sabihin, to gather as one at sambahin ang ating Diyos. Ngayon, sa ating panahon po, ang Sabat, alam natin, it is the last day of the week. Kasi Saturday. Ang first day of the week ay Sunday. At siguro sabihin natin, bakit hindi na tayo nagtitipon kapag Sabat? Di ba? Well, sinundan po natin yung ginawa ng unang mga mananampalataya na nung ang Panginoong Jesus ay namatay nung Friday at nabuhay nung Sunday which is the first day of the week, at yung mga unang mananampalataya, dahil nga yun yung araw na ang Panginoon ay nabuhay, ay kinonsider po ng unang mga mananampalataya na yung unang araw i-dedicate para sa Panginoon, magtipon para sa Panginoon, para sinasabi natin, since this is the first day of the week, uunahin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya ngayon po, gano'n na po yung ating ginagawa. Pero tandaan po ninyo, again, kaya po ibinigay ang Sabat para sa pamamahinga, and at the same time, mabigyan natin ng lugar ang banal na pagtitipon. Ngayon, wala na pong araw. Anytime na tayo po'y magtipon para sa pangalan ng Panginoon, nandun po ang Panginoon, ang kanyang presensya ay nararanasan natin. Kaya, dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay napakaganda pong larawan na sinasabi nito, na tayo bilang mga mananampalataya na inuuna natin ang Panginoon sa ating mga buhay, tayo mga tinawag ng Panginoon at tayo ngayon na i-gather sa kanyang church, dito po sa binasa nating bahagi ng banal na kasulatan, itinulad po tayo sa mga matuwid o righteous. At ang mga matuwid, ayon sa banal na kasulatan na binasa po natin, ang sabi, tayo daw po ay mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, na ang larawan ng buhay po natin ay buhay na mabunga o buhay na mayabong o flourishing sa Ingles. Kaya yan po yung ating bibigyan ng pansin sa bahaging ito ng banal na kasulatan. The church as a believer, as belonging to the family of God, the description of our lives should be flourishing. Bakit? Sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos. We are a flourishing people of God. Nang sabi po sa verse 13, planted in the house of the Lord. Tayo ng mga anak ng Diyos, nasan tayo? Itinanim tayo. Itinulad tayo sa puno ng palma at puno ng sedro, at para daw tayo mga puno na itinanim naman sa tahanan ng Diyos. At dahil tayo parang puno ng palma at sedro, na larawan ng mayabong at mabungang puno, ganun din daw po tayo bilang mga anak ng Diyos. Dahil tayo ay tinipon at inilagay sa pamilya ng Diyos, therefore our lives before God is expected to be a flourishing life. Kaya church, yun po yung ating dapat maging manifestation ng ating buhay sa Panginoon. Our lives should be a manifestation of a life that is flourishing. Why? Because we are God's people. Sabi po, tuloy ko po yung pagbasa ng atin pong passage, na sabi, planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age, and they will stay fresh and green. Yan po yung pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin bilang mga matuwid na anak ng Diyos. Napakagandang larawan po ng church. Napakagandang larawan po na tayo po ay itinulad sa puno ng palma at puno ng sedro. Kaya siguro tatanong nyo, bakit of all trees, bakit po palma at saka sedro ang pinagtuladan sa atin bilang mga mananampalataya? So later on po, pag-aaralan natin sapagkat meron pong mga spiritual characteristics na makakita po tayo sa dalawang mahalagang puno na ito sa Middle East. At nagre-reflect ito or nagre-represent ng characteristic din po ng mga mananampalataya. Kaya tayo itinulad sa cedro at saka sa palma. Now, ano po ba ang ibig sabihin ng
flourish or pagyabong. If you will observe dito po sa ating binabasang passage, 3 times po na binanggit yung word na flourish. Sa verse 12, the righteous shall flourish like the palm tree. Sa verse 13, those that be planted in the house of the Lord shall flourish. And also, sa verse 14 ay makikita din po natin yung word na flourishing. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. Ang Hebrew word ng flourish ay parak. Nang ibig sabihin po ay bud or to bloom. Yung parang isang halaman, isang bulaklak na mayroong pinagsisimulan ng pagbubunga. So ganun din po ang ibig sabihin po ng word na flourish. Parang pamumukadkad or larawan po ng pagyabong. At ito din po ay description ng prosperity o kasaganaan. Kaya kung i-apply po natin yan sa ating mga sarili bilang mga mananampalataya, sinasabi ng banal na kasulatan bilang mga anak ng Diyos, bilang kabilang sa pamilya ng Diyos, ang buhay po natin ay larawan ng pagyabong, larawan ng pagbubunga. Yan po yung sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. At bakit ka nagbubunga, bakit ka yumayabong? Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, tayo po'y itinanim. Hindi sa ordinaryong lupa, itinanim po tayo sa tahanan ng Diyos. Itinanim po tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya definitely, bilang mga anak ng Diyos, we are to bloom, we are to flourish as God's people. Kaya tingnan po natin, bakit po tayo ikinumpara sa palma at saka sa puno ng cedar? Now, pag ang puno, kung mapapansin po ninyo, every time na binabanggit po, madalas ang puno, it is used in the Bible as comparison or hinahalin tulad tayo bilang mananampalataya sa puno. Makikita po natin sa Awit chapter 1 verse 3, dito po isang larawan ng mga mananampalataya. Tinulad po tayo sa isang puno. Ang sabi, ang katulad niya isang punong kahoy, tayo yon bilang mga mananampalataya. Ang isang tao na nagsasaliksik ng banal na aral, binubulay ang aral ng Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 3, ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, namumunga, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin niya ay nakatitiyak na magtatagumpay. So, hindi ho nakapagtataka na pagka pinag-uusapan ng mananampalataya at ikinukumpara ang buhay ng mananampalataya, madalas po, ito po ay ginagamit in comparison with a tree. Ngayon, pag wicked naman po ang pag-uusapan, ikinukumpare naman po ang wicked sa damo. Nandyan ang damo ngayon, pero later on, wala na. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay itinulad ng Panginoon sa punong kahoy. Samantalang ang mga wicked naman ay itinulad sa mga damo na nandyan ngayon, ngunit wala na. Ang sabi po ng Psalms 92 verse 7, bagamat ang wicked ay nagpo-flourish din, sila po'y sumasagana din, pero ang sabi po ng banal na kasulatan about the wicked, that though the wicked spring up like grass, and all evildoers flourish, they will be forever destroyed. So dito po sinasabi na ang wicked na itinulad po sa damo, nagpo-flourish din sila. At ito po yung ma-observe ninyo. Ang puno, kahit na ang tindi po ng pag-aalaga natin, minsan namamatay yung puno. Di ba? Kahit anong alaga natin, didiligan mo, ihuhungkag mo yung lupa, pero darating yung point na minsan kahit inalagaan mo na, namamatay pa din. Samantalang ang damo, hindi mo naman itinanim, magugulat ka, ang bilis dumami. Di ba? At may tutulad din natin yan sa buhay ng isang mananampalataya na minsan kahit na anong alaga natin sa isang kaluluwa, nagugulat tayo o nagtataka tayo, bakit parang ang tagal magbunga,
kumpleto naman ng alaga, bakit parang hindi nagpapatuloy na nagbubunga? Yun po yung minsan nagiging question sa atin. Tapos, samantalang ang damo na hindi mo itinanim, mabilis dumami. Pero maganda, ang sabi ng Panginoon ay ang itanim natin ay mabuting binhi at ang Panginoon ang nagliligtas. Ang pinapadami ay ang mabuting binhi, hindi po yung mga masamang damo. Kasi ang masamang damo ay later on, susunugin sila. Pero yung mga mabuting binhi na nataniman ng salita ng Diyos, tayo po yung mabuting lupa, yung mabuting lupa na nataniman ng mabuting binhi. Darating yung time na pag lumago na itong mga binhi na ito, ay aanihin na ng ating Panginoon. Ngayon, dito po sa binasa nating bahagi ng banal na kasulatan, itinulad po tayo sa puno ng palma at puno ng cedro o cedar sa Ingles. Ang palma po at ang cedar tree ay mga punong kilalang-kilala po sa Middle East. At ang isa sa dahilan ay dahil po ang puno ng palma, yung mahilig sa dates na bunga, si Brother Orly galing ng Middle East, isa po sa mahalagang bunga nito ay ito po yung dates na kinakain natin. And also, ang palm tree is very well known doon sa oil. Napakahalagang oil. At napakaraming benefits po ng palm tree sa East, na katulad din po ng puno ng nyog sa atin. Kung itutulad po ang palm tree sa ating panahon, ang katulad po nito ay yung nyog na tinatawag din pong wonder tree. Wala kang itapon, di ba? Mula doon sa ugat, hanggang sa puno, hanggang sa tingting. Lahat ng ito ay talagang mapapakinabangan. Pero hindi tayo tinulad sa nyog. Sa palm tree po tayo tinulad. Kasi nga po, ang context is Middle East. At ano po ang spiritual characteristics na taglay nitong dalawang puno na ito na kung saan itinulad tayo bilang mga mananampalataya? Number 1 po, tingnan po natin ang characteristic ng cedar tree at saka ng palm tree. Ang cedar tree at saka palm tree, they are known for being a tree na napakatayog, napakataas. Kaya dito po tayo itunulad. Number 1, doon sa uprightness. Or, in other words, yung ating godliness. Ang sabi po ng verse 12, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Ang mga palma at cedro ay parehong puno na tuwid. Matayog po ang cedro kesa sa palma. Tumataas po ang cedar tree ng around 120 feet. So kung ito po ay mula po dito sa atin, siguro mga 25 feet ito, so times 6 para maging 120 or 150. Ganun po kataas ang tinatayog ng isang puno ng cedar tree. At tinulad po tayo sa puno na ito na matuwid. At alam po natin, di ba, sinasabi po ng tao na kapag ang tao ay isang taong malinis, matuwid siya. Tatayo siya ng diretso. At alam din po natin na kapag ang isang tao ay masama, hindi siya makatingin ng tuwid sa mata. At hindi rin makalakad ng diretso dahil alam niya na meron siyang ikinukubli o meron siyang kasalanan na itinatago. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, bilang mga mananampalataya, itinulad po tayo sa cedar tree na ang sabi, the righteous will flourish like a palm tree na tuwid. At alam natin na hindi tayo mga matuwid. Ginawa lang po tayong matuwid dahil sa ating Panginoon. Lahat tayo, hindi rin tayo pwedeng makatayo ng diretso. Lalo na kapag ang Panginoon ang sumuri sa atin, pag tinignan ang puso natin, lahat tayo ay guilty. Para ding sa panahon natin ngayon sa panahon na ito ng corruption sa ating bansa. Ibig sabihin, hindi lang ang guilty ay yung mga DE, hindi lang ang guilty ay hanggang kay Saldico, hindi siya pwedeng hindi umakyat kay Martin Romualdez, at hindi rin siya pwedeng hindi umakyat hanggang doon sa presidente.
Kasi kung susuriin tayong lahat, every one of us, guilty po tayong lahat. Kaya hindi tayo makakatayo ng diretso sa harapan ng Diyos. Pero ang maganda mga kapatid sa Panginoon, dahil nga po sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesus, ginawa tayong matuwid ng Diyos. We are made upright. We are made holy. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at, pansinin niyo yung word, mapabanal. Ibig sabihin, hindi banal, pero binanal. Kaya upang mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So yan po yung kalagayan natin sa pamilya ng Diyos bilang church. Itinulad tayo sa palm tree na matuwid. Ganon din tayo bilang mga anak ng Diyos ngayon, nakabilang sa iglesia ng Panginoon. We are holy, we are godly, not because of our own doing, but because of what the Lord Jesus did for all of us. So yun po yung unang pagtutulad ng mananampalataya sa puno ng palm and cedar, yung uprightness. Secondly, itinulad po tayo sa puno ng cedar at saka ng palm tree na naglalarawan po ng resiliency o yung pagiging strong. Sabi nga po dyan, they will grow like a cedar of Lebanon. Ang palm tree at saka ang cedar tree ay larawan at kilala sa pagiging matatag, sa pagiging resilient. At dito po tayo itinulad bilang mga nananalig sa Panginoon. Tayo na kabilang sa pamilya ng Diyos, our lives should reflect a life of strength from God. A resilient life na dahil sa ating pinaglagyan ng Panginoon sa atin sa iglesia, sabi, tinanim tayo sa tahanan ng Diyos. At dahil ang Diyos, nasa environment tayo ng Diyos, anumang mga mabibigat na sitwasyon na pagdaanan ng mga anak ng Diyos, may katatagan at may kalakasan na ipagkakalob ang Panginoon sa atin upang anumang mga challenges ito na ating kinakaharap ay makakayanan po natin. Now, tingnan po natin yan sa kalagayan po ng cedar tree at saka ng palm tree. Mga kapatid sa Panginoon, tandaan niyo po, hindi po tayo mga pangkaraniwan. Sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 9, we are peculiar people. Tayo po ay bayang ng Diyos at hindi po tayo pangkaraniwan lang na katulad ng mga tao sa mundong ito. Ang palm tree po, dahil nga po napakataas nila, lalo na ang cedar, yung kanila pong pinagdadaan ng challenges ay hindi po katulad ng challenges ng ordinaryong puno na maliit. Dahil po sila yung malalaki at matataas, yung sobrang lakas ng hangin ay kayang-kaya po nilang labanan. Yung sobrang lakas ng hangin na kapag ka sa ordinaryong puno tumama, idadapa na po yung ordinaryong puno. Kaya nga po nakikita natin yan sa mga bagyo, di ba? Kahit malalaki yung puno, pag dinaanan ng hangin, bagsak sila. Pero po, iba ang cedar tree. Dahil po doon sa kanilang katangian na ito'y malaki at mataas at tuwid, hindi sila excuse doon sa mga malalakas na hangin. Pero itong lakas ng hangin na ito, sila lang ang nakaka-experience. Ibig sabihin, mas mataas na uri ng pagsubok ang dinadaanan nila, pero matatag at matibay pa rin sila. Samantalang yung ordinaryo o yung common na mga puno na dinadaanan ng pangkaraniwang sigwa, pag dumaan yung pangkaraniwang sigwa, ibinabagsak na itong mga to. Pero ang cedar tree, nananatiling nakatayo. At dahil napakatayog po ng cedar tree, hindi lamang malakas na hangin ang umahampas dito. Tinatamaan din po sila ng kidlat. At dahil po ang cedar tree, makapal din po ang bark.
Kaya kahit po tamaan ng kidlat yan, makikita nyo, ang dami na pong mga tama ng puno ng cedar. Kumbaga sa atin, may mga, bilang mga tao, nasugatan tayo, may mga peklat. Pero buhay pa din. Ganon din po ang cedar tree. Ang dami pong mga tama ng mga kidlat dahil napakataas nila, talagang prone sila, pero nananatili pong nakatayo, matatag. Ibig sabihin, anumang panahon o season, sa isang matatag na puno, lilipas lang yan. Buong taon nakatayo pa din ang cedar tree. Ganun po ka-resilient ang palm tree at saka cedar tree. Hindi po ito basta-basta napapabagsak katulad ng mga ibang puno. At ito po ang larawan natin kapag tayo'y nakatanim sa tahanan ng Diyos. Bilang mananampalataya, tayo nakabilang sa pamilya ng Diyos. Bilang mananampalataya, ang buhay din po natin ay larawan ng resiliency. Strong. Hindi ka basta-basta kayang ibagsak ng kahit anumang mabibigat na hamon ng buhay. Dahil ikaw ay katulad ng puno ng cedar. Matatag at malakas ka. Nakatayo ka pa din kahit anong mga mabibigat na hamon ang dumating sa buhay mo. At tandaan nyo po, dahil sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo pangkaraniwan. Tinulad tayo sa hindi pangkaraniwang puno. Matayog. Hindi tayo yung puno ng kamatis, o kaya yung puno ng, sili yun, yung sa Bicol na sabi pagka may bagyo ay talagang tinatalian kasi napakahalaga ng puno sa kanila, ng sili. Alam niyo naman ang mga Bicolano, pagka sabihin mo na Bicol Express, di ba? Napakahalaga sa kanila ng puno ng sili. Kaya pag bumabagyo at alam nilang yung mahalaga sa buhay nila itutumba, tutukuran nila. Kaya hindi mo kailangan gawin yan sa puno ng cedar. Kasi ang cedar, hindi mo kailangan tukudan kasi matatag siya. Hindi siya basta-basta itutumba ng anumang mga pagsubok. Ganon din ang mga anak ng Diyos. Kaya doon tayo itinulad sa puno ng cedro na matatag tayo, hindi dahil sa ating mga sarili, kundi dahil tayo itinanim sa pamilya ng Diyos. Tayo'y nakasandig sa Panginoon. Ang lakas natin nanggagaling sa Diyos, hindi sarili nating lakas. Kung kailangan man ng tukod, hindi tayo magtutukod. Ang Panginoon ang magtutukod sa atin para wag tayong bumagsak. Amen po ba? Kaya yan po yung larawan ng mga mananampalataya na itinulad sa puno ng cedro. Resilient. At tandaan nyo po, dahil matayog nga po, sabi ko nga po sa inyo, ang ordinaryong tao na walang pananampalataya, agad bibigay at babagsak. Pero dahil tayo'y matayog, itinulad tayo sa puno ng cedro na matayog, mataas, kahit na maraming mga iba't ibang mga atake sa ating environment, pero tutulungan tayo ng Panginoon at bibigyan ng kalakasan sapagkat bilang mga puno ng cedro na larawan ng katatagan, ang mga anak ng Diyos ay dapat maging matatag lagi sa anumang mga pagsubok. All year round. Kaya pag binasa po natin ang verse 14, ang sabi po, ang dahon ng mga cedro at ng mga palma, kahit na po yan ay dumadaan po sa iba't ibang pagsubok, pero ang sabi ng Bible, luntian pa rin ang kanilang mga dahon. Ibig sabihin, yung ibang mga puno na ordinary, nalalanta. Ibig sabihin, yung mahina ang pananampalataya o walang pananampalataya sa Panginoon, sa konting pagsubok, lanta na, wala na. Pero dahil tayo itinulad tayo sa puno ng cedro, sabi, ang dahon daw ng cedro, all year round, laging berde. Na ibig sabihin, tayo din po, ang pagsubok natin ay hindi lang sa Quezon po kasi meron sinasabi doon na yung ina-Agosto. Ewan ko kung may idea kayo sa word na ina-Agosto. Meron. Nakita ko tumango si Sister Sanen. Alam niyo po ibig sabihin ng ina-Agosto? Hindi. Ina-Agosto. Ibig sabihin mismo yung buwan na yon, specific talaga, ina-Agosto. Alam niyo ibig sabihin nun? Kasi ang buwan ng Agosto, sa maraming mga tao, ay yun, naghihirap. Para bang lean season. Para bang, kaya maririnig mo minsan yon kahit hindi buwan ng Agosto, ano ba naman to, para na tayong ina-Agosto. Yung parang, kapag ka nandun ka sa panahon ng paghihirap,
itinuturing nila na yung panahon na yon ay panahon ng August. Kasi di ba, totoo, parang after ng August, September, ayan na, pinag-uusapan na Berne, di ba? Parang palapit na sa mga bonus. Kaso, yung July, yung June, kagastusan, di ba? Yung iba nagpapakasal ng June, yung iba ay nag-e-enroll. Ibig sabihin, said talaga between June, July, tapos tatawid ka ng December, yung August talaga ay August na panahon na para bang talagang masasabi natin na very trying month, napakahirap na panahon. Kaya nung narinig ko yun sa Quezon, yun pala ang ibig sabihin nila, kasi madalas kino-quote nila yun parang ina-Agosto daw ang buhay nila. Yun pala yun. Pero ang maganda mga kapatid, kung tayo'y mga anak ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan dito, all year round, yung dahon daw ng cedro, ng palma, laging luntian, laging green. Ibig sabihin, laging sariwa. Pero hindi ibig sabihin yun na walang challenges. Sabi ko nga sa inyo, dahil mataas sila at matayog, mas maraming mga challenges, mas mabigat na challenges na hindi katulad ng challenges dito sa baba. Andyan po ba kayo? No, bakit ganon? Kasi nga po, special ka. Para bang yung hamon sa'yo ay mas mabigat, pero kaya mo. Kasi nga, itinanim ka sa pamilya ng Diyos, sa tahanan ng Diyos. Hindi ka pangkaraniwan. Pero kahit na anong hamon ang dumating sa'yo, andun yung resiliency, andun yung katatagan. Yun yung palatandaan ng pagiging mga anak ng Diyos. Whatever pressures you encounter all year long, mananatili pa ding matatag, matibay, nakatayo ang isang nananalig sa ating Panginoon. Amen po ba? At yan po ang kalagayan natin bilang church. Kaya nga minsan, bilang mga mananampalataya, dahil nga yung iba, lalo na yung talagang seasoned, habi nga ay talagang veterano na, malalim na ang pananampalataya sa Panginoon, yung matatag na talaga katulad ng cedar tree, minsan, pag tiningnan ang mananampalataya, akala mo walang problema. Di ba? Wala namang tao na walang problema. Pag tiningnan ka, parang walang problema, kaya tuloy yung iba pag nakitang tila wala kang problema, nauutangan ka pa. Kasi parang pag tinignan ka, parang walang problema Hindi nila alam, lalo na pag church day na, di ba? Boy, mga anak ng Diyos, talaga namang nakabihis, di ba? Talaga namang pagka pumustura, parang merong ibang event na pupuntahan. Pero sa gawain ng Panginoon pupunta yan. Now, bakit? Kasi nga, excited tayo. This is a very special day ng ka-date natin ay ang ating Panginoon. Kaya dapat masanay po tayo na we wear our Sunday's best. Huwag ko kayong mahiya. Kasi para sa Panginoon yon. Talagang ibigay natin yung best natin para sa Panginoon. Mapadamit man yan, sa pagdating man sa gawain ng Panginoon na maaga, para sa Panginoon yan, gawin natin yung best natin. Bakit? Kasi nga, yun yung larawan ng isang mananampalataya. At ngayon, yun nga, kalagayan natin, bilang mga Christians, minsan, pag tinignan tayo, posturang-postura, yung pala walang pera. Di ba? Pero yun nga ang ating pasalamat sa Panginoon. Ibig sabihin po, may problema tayo, pero we can still smile. Amen po ba? Nakakangiti po ba mga anak ng Diyos? Yan po yung larawan ng resiliency. Ibig sabihin po, sinasabi sa atin dito mga kapatid, napakahalaga po nito, mindset po ito. Na maiba tayo doon sa pangkaraniwan. Kasi hindi tayo pangkaraniwan, hindi tayo puno ng kamatis, hindi tayo puno ng sili na kailangang talian mo para wag tumumba. Tayo ay itinulad sa matatag na puno na kahit na anong hirap ng pagsubok, ngingiti ka pa din. Amen po ba? Hindi yung larawan ng Christian na lugmok, talunan. Hindi yan ang Christian. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po'y katulad ng puno ng cedro. We will flourish. Ang larawan ng Kristiyano, hindi ibig sabihin na dumadaan ka sa pagsubok, hindi ibig sabihin na minsan na nakakaranas ka ng
bankrupt, nakakaranas ka ng rejection, ng discouragement, hindi ibig sabihin niya na hindi ka na nagpo-flourish. Ang ibig sabihin lang po niyan, dumadaan ka, sabi ko nga sa inyo, ang puno ay dumadaan sa mga challenges, pero nananatili pa rin siyang matibay na nakatayo bilang punong matatag. Dapat ganyan tayo. Hindi tayo basta-basta sumusuko. Bakit? Kasi nga po, kasama natin ang ating Panginoon. At ang description ng buhay natin bilang mga mananampalataya ay nandun ang kagalakan. Sabi po sa Nehemiah chapter 8 verse 10, sabi, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is sacred to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." Dahil nalulungkot po ba ang Diyos? Sa palagay nyo, yes, di ba nalulungkot? Pero hindi katulad ng tao na kapag tayo ay nalulungkot, parang wala na tayong magawa. Yun ang problema, di ba? Minsan pagka, di ba, wala tayo sa mood, nalulungkot tayo eh. Pero sabi ng banal na kasulatan, the joy of the Lord is our strength. Salamat na ang ating Diyos ay hindi moody, na nakakaranas ng, parang tinatamad ako ngayon hindi ko be-bless ang jewels. Di ba parang gano'n ang tao na pagka wala sa mood, walang gagawin, matutulog lang ako ngayon. Yung iba, talagang sarado ang lahat ng mga communications. Bakit? Ayoko makipag-communicate muna, papahinga ako. Salamat na hindi ganyan ang ating Diyos. Na ang ating Diyos lagi pong puno ng kagalakan. Dahil yung kanyang kagalakan, yun naman ang magiging kalakasan po natin. Amen po ba? The joy of the Lord is our strength. And also, bilang mga mananampalataya na larawan ng resiliency, ang sabi po sa Colossians chapter 1 verse 11, sulat niyo po or tandaan niyo po sa inyong Bible, ang sabi po dito, ito yung prayer ni Apostle Paul sa mga mananampalataya. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. So ang prayer niya, strength para sa mga mananampalataya. Bakit daw? Upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. Wow, ang isang mananampalataya na malakas, may larawan ng resiliency, kahit na naghihirap, kahit na nagtitiis, masaya. Mahirap naman po yung kami po bilang lumaki din po sa hirap talaga. Sino dito sa inyo nag-ulam ng toyo at mantika? Ayan. Di ba? Yung mga kabataan ngayon, hindi nila siguro naintindihan yan. Ang alam nila ngayon na simpleng ulam, baka noodles. At least masabawan yung kanin. Pero tayo noon, yung toyo at mantika, o pag walang toyo pa nga, mantika at asin lang. At pag walang-wala talaga, tubig at asin. Nakaka-relate po lahat, ano? Sa hirap po ng buhay noon, at pag walang-wala, ang pinakaulam mo na, yung dumi ng kamay mo. Kasi kumain kang nagkamay na hindi ka naghugas, yun, magkakalasa yung kanin. Pag walang-wala talaga, matindi na ho yun. Pero, yun nga po, isipin niyo po sabi dito ng banal na kasulatan, sabi ni Apostle Paul, idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. Kung ikaw pala ay isang mananampalataya, sinasabi sa atin ng Diyos, pwede kang masayang nagtitiis. Magkaiba po kasi yung nagtitiis, at saka yung nagtitiis na hirap ang kalooban, at saka yung nagtitiis pero masaya. Yung katulad po namin noon, di ba, na kung toyo at mantika man yan, kung dadagdagan mo pa ng lungkot habang kumakain ka, lalong hindi masarap yung kakainin mo. Medyo, medyo ganahan mo na lang kain, di ba? Parang ganon. Pero noon, hindi ko pa po yan naiintindihan. Pero, dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, na sinasabi ng Bible, pwede kang maging masaya kahit nahihirapan ka. Karamdaman, kahirapan,
Sino po ang magiging masaya na may karamdaman? Ang hirap po nun. Mahirap tiisin ang karamdaman. Pero kung may karamdaman ka na, tapos dadagdagan mo pa ng yung parang lahat ng negativity sa buhay mo, lahat ng kalungkutan na sa buhay mo, ano mangyayari? Lalong iikli ang buhay mo. Pero ang sabi ng Bible, pwede daw po tayong maging masayang nagtitiis. Pero sino makagagawa nito? Yung mga anak ng Diyos na mayroong pagkakilala sa Diyos na mabuti. Pwede nating pagtiisan ang lahat ng bagay at maging masaya sa kabila ng parang nahihirapan ang ating mga kalooban. Pero kung ikaw ay isang tao na malakas, matatag, katulad ng cedro, you will endure whatever situation and not be bitter, but be with joy because God will give you His strength. Mga kapatid, katulad po kayo ng cedar tree. Matatag, resilient, at itinanim kayo sa tahanan ng Diyos. Hindi ordinaryong lupa ang pinaglagyan sa inyo. Kayo'y nasa tahanan ng Diyos. Di ba? Kung sino ang nasa tahanan, siya ang may kinalaman sa lahat ng nasa tahanan. Kaya ibig sabihin, kung tayo'y nasa tahanan ng Diyos, siya ang bahala sa atin. Kaya yun ang dapat nating maunawaan. I am planted in the house of God. Father, God is my Father. Dapat yun yung maunawaan natin. Siya ang nag-iingat sa atin. Now, ano naman ang kailangan nating gawin? Ano ba ang kailangan para sa isang puno na maging matatag? Para maging resilient? Ang sabi po ng Jeremiah chapter 17 verses 7 and 8, napakahalaga po sa isang puno ang tubig. Pero hindi po laging panahon ng tag-ulan. Hindi po panahon lagi ng merong tubig. Pero ang tubig sa batis, laging nandyan, tag-init man o tag-araw. Kaya sabi po ng Jeremiah chapter 17 verses 7 and 8, ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. At dahil ang mga ugat ay patungo sa tubig, ano sabi? Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. So ano sinasabi nito sa atin bilang mga mananampalataya? Again, itinulad po tayo bilang mga mananampalataya sa puno. Pero parang isang puno ay manatiling sariwa, manatili yung kanyang dahon na luntian sa buong panahon, meron siyang kailangan na sustenance at ang kailangan niya ay tubig. At ang tubig ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya if we want to be like a cedar tree, resilient, katulad ng cedar tree na luntian lagi yung ating bunga, ang sabi ng banal na kasulatan, dapat yung ugat natin laging nandoon sa tubig ng salita ng Diyos. Dahil yung tubig, ang sabi ng banal na kasulatan dito sa Jeremiah, sabi, halamang nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. At kung mga ugat na to ay nandun sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang taginit. Habang nakababad tayo sa salita ng Panginoon at iba't iba mga pagsubok ang dumadating sa atin, the strength of the Lord is the joy of the Lord is our strength. Na parang gusto mo nang gumib up, gusto mo nang tumumba, pero hindi mo yon mararanasan. Kasi ang Panginoon ang sasama sa iyo. Alam niyo po, ang puno ng cedar, meron din silang kakayahan. Kahit na sila'y matayog, may kakayanan po silang mag-bend ng 45 degrees. Na sa sobrang lakas minsan ng hangin, di ba, pagka ang isang puno na nakadiretso, sa sobrang lakas ng hampas ng hangin, pag sobrang diretso yan, pwedeng mabali. Pero ang cedar at saka palm tree, may kakayanan po sila na mag-bend for about 45 degrees. Hahayaan nila na dumating yung challenges na yan. Paglagpas tayo balik uli sila sa diretsong kalagayan. Mga kapatid, ganyan po tayo bilang mga anak ng Diyos. Minsan inihahampas tayo ng malakas na hangin, pero sa tulong ng Diyos, ibabalik niya ang pagtayo natin. Dahil hindi niya tayo papayagang nakabagsak. Amen? Yun yung resiliency na binibigay sa atin ng Panginoon.
binibigyan niya tayo ng katatagan. And number 3 po, na larawan po ng palm tree at saka cedar is yung fruitfulness. Ang sabi ng verse 14, they will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green. At pansinin niyo po, they will still bear fruit in old age. May mga puno po na kapag umidad na, unti-unti, malalagas na po yung dahon at hindi na po yan magbubunga. Nagiging unproductive na ang mga puno na ito. Pero, ang mga cedar, lalo na ang palm tree na nagbibigay po ng bunga, matagal po kasi ang buhay ng mga cedar tree tsaka palm tree. Yung iba, talagang hundreds of years ang itinatagal ng kanilang buhay. Yung ibang mga puno na pag dumating na sila doon sa panahon na para bang, halimbawa, 50 o mangga, 100 years, nagbubunga pa rin ang mangga. Pero, pag dumating na siya doon sa peak ng kanyang buhay, wala na, hindi na siya magbubunga. Pero ang mga cedar po, dahil sobrang haba ng kanilang buhay, yung iba, matatanda na, sila nagsisimula pa lang sa pagbibinata. Dahil mas mahaba ang buhay ng mga puno ng cedar. So, ano ibig sabihin nito sa atin? Ibig sabihin, bilang mga mananampalataya na itinulad sa cedar tree, our lives in the Lord is a description of a life that is productive. Yan po ang kaibahan natin bilang mga mananampalataya na sa biyaya po ng Diyos, yung iba, di ba? May mga churches po na pinagre-retire po nila ang mga lingkod ng Diyos. At tulad din po sa sanglibutan, 60 years old ka na, retirement age na. Pero wala hong retirement sa Panginoon. Ang totoo, di ba minsan, may mga nakikita tayo ng mga mananampalataya, pag tiningnan mo yung katawan, hindi mo makikita yung edad, malibang itanong mo. Pero makikita mo, ang lalakas pa, makikita mo na ang kikisig pa. Samantalang ang wala sa Panginoon, pag tiningnan mo yung tao na yon, tatawagin mong tatay, o kaya nanay, o kaya lolo, o kaya lola, pag binalik sa iyo yung edad, magugulat ka, mas bata pa pala sa iyo. Kasi, ang dami mga problema at pagsubok na hindi na kinakaya at nagmamanifest sa mukha. Samantalang ang mga anak ng Diyos, kahit ang dami mga pagsubok, umiidad, tumatanda, biyaya ng Lord, salamat sa Panginoon, I'm 59 years old. Amen. And next year, 60 na. Pero salamat pa din sa Panginoon dun sa strength. Salamat na yung height ay napapagkamalang bata. Yun ang advantage no? Dahil mas bata ka, akala ay bata ka pa din talaga. Pero, at saka minsan yung mukha din natin talagang, andun yung provision ng Panginoon. Dito po sa church, nagpapasalamat ako sa Lord. Ang dami na po nating senior, kaya nga po ang prayer namin, yung mga younger generation talaga. Pero sa atin po, mas masipag ang senior. Palakpakan nga po natin ang mga senior natin. Oh, grabe. Talaga naman, outnumbered ang youth eh. At sa totoo lang. Sa totoo lang. At ang sisipag. Actually, ako talaga na-challenge ako yung pag-akyat sa baba, galing sa baba pataas, tapos mga senior ang kasama natin. Bagamat umaangal, papahingang konti, pero hindi yun natitigilan. Yung iba, pwede nang gawing reason yun. Hindi, ayoko na dyan sa church nila. Ang hirap umakyat. Pero hindi. Itong mga kapatid natin na ito ay kahit na yes, sa old age, makikita mo, nandun yung pagtanda, pero fresh pa rin ang buhay na ipinaglilingkod sa Panginoon. Amen. Ganyan po tayo. Amen. Kaya itinulad po tayo sa cedar tree. Hindi ho agad nagpapahinga hanggang may lakas pa tayo. Sa Panginoon tayo. Amen po ba? At yan po yung kalagayan natin bilang mga anak ng Diyos. Ang sabi po dito, tumatanda pero malakas pa din. Sa mundo naman,
mukhang bata ang mga Kristiyano, no? Sa mundo naman, babayad pa, gagastos pa para bumata. Kaya may mga kalayan, may mga belo, para lang sila bumata. May stem cell pa po yan, magpapaturok ng stem cell. Magkano po ang stem cell? Nung si Pastora Girlie po ay inalok ng hindi naman totally gamot, kundi ang sabi, mapoprolong or ma-extend somehow yung kanyang buhay at ang procedure na gagawin ay tuturukan ng stem cell. Ang sabi po ay, tama ba, 1.2 ba or 2 point something. Basta malaki pong halaga na ibabalik kasi yung nawalang kabataan, tuturukan ng stem cell. Imagine niyo, ganun kagastos. Samantalang sa Panginoon, ang Panginoon ang gumagastos para tayo maging bata. Hindi na natin kailangan gumastos. Sa paglilingkod lang at sa pagsunod sa Panginoon, pinababata tayo ng Panginoon. Amen po ba? Yung lakas na binibigay ng Panginoon sa atin ay pinaglilingkod natin, binabalik ng Panginoon, pinapalakas pa rin tayo. Yung mga walang magawa, yung tamad, yung hila-hilata lang, yun pa yung maraming nararamdaman, yun pa yung panayang angal sa katawan. Sayang ang kanilang buhay. Pero tayo po, salamat na binibigyan po tayo ng Panginoon ng lakas. Hindi lang ng resiliency, kundi pinagbubunga tayo ng Panginoon na habang naglilingkod tayo, yung fruitfulness natin magpapatuloy at magpapatuloy. Walang retirement bilang mga anak ng Diyos. At ang maganda nito mga kapatid, alam nyo, yung fruitfulness natin ay, alam nyo yung binuro, di ba yung mga binuro, the more na ibuburo mo, lalong sumasarap. Ganon din tayo mga nagkakaedad. Nagiging mas productive tayo. Amen po ba? Wag lang yung mabahong buro. Ayoko po nun. Pero yun po yung katotohanan na ibig sabihin, maaaring nalilimitahan yung magagawa natin because we age. Pero hindi tayo nawawalan ng kabuluhan. Nagiging productive pa rin tayo sapagkat ang Panginoon na naglagay sa atin sa kanyang ubasan, at sabi, tayo ay magbubunga kahit sa matanda na tayo. Patuloy pa rin tayo. Even in old age, we will still bear fruit. Yung mga kapatid, walang retirement sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Lahat ng lakas na binibigay ng Panginoon, ibalik nyo sa Panginoon. At ang Panginoon ang magbabalik ng kalakasan na yan sa inyo. And lastly po, hindi lamang po fruitfulness ang makikita natin na larawan ng puno ng palma at ng cedar. Makikita din po natin ito na larawan po ng usefulness. At hindi ordinaryong usefulness. Alam niyo po ba na ang puno ng cedar, napaka-special na kahoy? Hindi po ito basta-basta makikita nyo sa mga bahay na ginagamit na hamba. No, ang cedar tree po, kadalasan, ginagamit po yan sa mga kastilyo, sa mga palasyo, sa mga templo. Ganon kahalaga ang puno na ito. No, ganon din sa atin bilang mga mananampalataya. Ang makikita po natin sa buhay ng bawat isa, noon nung tayo po hindi pa mananampalataya, halos ang buhay natin, ang gumagamit ay ang kaaway. Nasasayang yung kakayahan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi tayo productive. Pero nung tayo po'y tinawag ng Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay na itinanim sa kanyang templo, sa kanyang court. Tayo po ay mga flourishing people. Ang kalagayan po natin ay naging kapaki-pakinabang po ang ating buhay. Sabi nga ng Panginoon, ang ginawa po natin na maliit kahit nagpainom tayo para lamang sa lingkod ng Diyos, lahat ng ito ay ginawa natin sa Panginoon. It is a valuable thing for God. At hindi ito lilimutin ng Panginoon. So, very useful tayo. Pero higit pa po doon, ang usefulness po natin bilang mga mananampalataya, hindi na lamang po tayo ginagamit para lamang sa sanglibutan. Bawat isa sa atin, at tulad ng puno ng cedro na ginagamit para sa palasyo, para sa templo, para sa kastilyo, bawat isa po sa atin na tinawag ng Panginoon, itinanim sa kanyang tahanan, all of us are serving in the courts of God.
ang pinaglilingkuran po natin, ang buhay natin, ang gumagamit ay ang Diyos una sa lahat. Amen po ba? We are useful before God. Mahalaga po ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. At ang isa sa makikita po natin na usefulness ng puno ng palm ay yung oil. Ang oil na binibigay po ng palma, ito po ay medicinal oil. Ewan ko kung meron na po kayong natanggap. Ngayon, binabalik na po ito na yung mga panghaplas na pagka ginamit po yung mga oil ay talagang meron mga medicinal effect. Ganon din po ang mga oil sa Middle East. Kaya po kung mapapansin niyo po yung sinabi ni Santiago sa 5:14 sa Book of James, ito sabi niya, mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang panalangin siya at pahira ng langis sa ngalan ng Panginoon. Now, ito pong langis na ipapahid na ito, hindi po yan yung ordinaryong oil lang, yung baby oil, na pag sinunod natin ito ngayon, pag meron tayong baby oil, sabi, panalangin, tapos pahiran ng langis. Hindi po yan basta-basta ordinary na oil, kundi yung tinutukoy po dyan, dahil nga po, laganap sa kanila ang mga medicinal oil, yun po yung ginagamit nila. Kasi po, every time na nagpapahid po sila ng oil na ito, meron po talagang medicinal effect. Ganun po kagamit-gamit ang palma. At ganun din po tayo mga kapatid. Sabi po ng banal na kasulatan sa ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 20 at saka 21, sa tahanan ng Diyos, o sa ating mga tahanan, meron pong iba't ibang mga pangkaraniwang kagamitan. Meron po tayo mga kasangkapan na ginagamit sa pangkaraniwang araw. Diba? Meron po tayo mga gamit na for special events, meron tayong mga pangmalakasan, yung sinasabi. Ibig sabihin, yung mga ginagamit natin ng mga special events o para sa mga special na bisita, hindi natin yan basta-basta ginagamit sa ordinaryong araw. Minsan nga, nagagalit pa yung magulang kapag napakialaman nyo ng anak, huwag mong gagamitin yan kasi para sa mga special na okasyon yan. Minsan naman, nagtatampo yung mga anak. Mas mabuti pa yung mga bisita, nakikinabang dun sa mga kagamitan na yon, samantalang sila na anak ay na-deprive. Pero totoo po yun. Pero itinulad po tayo ng banal na kasulatan sa mga kagamitan sa bahay, pero hindi ordinaryo. Sabi ng banal na kasulatan, ang lumalayo sa kasalanan ay katulad ng mga kasangkapang itinalaga para sa hindi pangkaraniwang gawain. Ibig sabihin, ang usefulness natin bilang mga mananampalataya, na tayo na i-consecrate na natin ang ating buhay at ang ating buhay ay ipinapagamit na natin sa Diyos, itinulad po tayo sa mga kasangkapang hindi pangkaraniwan. Lahat ng lumalayo sa kasalanan, ang sabi ng banal na kasulatan, ay itinulad sa mga kasangkapang ginagamit ng very special na panahon. Kaya ibig sabihin mga kapatid, if you are living in holiness, you are special. You are very useful before God. But when you walk in wickedness, kapag namumuhay kayo sa kasalanan, namumuhay kayo doon sa dating buhay na dapat sana'y hindi na yan ang buhay ninyo, hindi na kayo naging special, hindi na kayo naging useful. Bakit? Kasi yung buhay nyo na dapat sana ay para sa Panginoon, nasasayang. Nasusundan niyo po ba? Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, tinawag po tayo, itinulad po tayo sa sedro at saka sa palma na ang buhay natin bilang mga itinanim sa tahanan ng Diyos, bilang iglesia na pamilya ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, ang buhay natin, hindi tayo matuwid, but God made us righteous. Ibinigay niya sa atin yung kabanalan. So our lives is a description of godliness, uprightness. At itinulad tayo sa palma, itinulad tayo sa sedro na may katatagan. Na kahit anong pagsubok, sa buong taon, marami pong iba't ibang mga pagsubok na dumadaan. Pero mananatili pa rin tayong matatag, mananatili pa rin sariwa ang ating mga dahon. Bakit? Kasi ang buhay natin, katulad ng sedro,
resilient tayo. Babangon at babangon tayo. Yun ang larawan ng resiliency. Bumagsak pero bumangon pa din. So ganun din po dapat tayo bilang mga mananampalataya. At bilang mga puno, kung tayo po'y tinawag para magbunga, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 15, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. But if my word remain in you, if you remain in me or you abide in me and my word, you remain in my word, ask whatever in my name, ibibigay sa inyo. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So, our fruitfulness is dependent on our faithfulness to the Lord. Kapag tayo po bilang puno na nagbubunga, manatili lang tayo sa Panginoon at ang bunga ay dadating, dadaloy, sapagkat tayo ay tinawag upang magbunga. And lastly, bilang mga mananampalataya na itinulad sa puno ng cedro, puno ng palma, we are useful. Mga kapatid, ang usefulness natin hindi sa sanglibutan. Ang usefulness natin is in the body of Christ. Bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoon upang ang bawat isa sa atin ay gamitin sa ubasan ng Diyos. Kung sa sanglibutan ay may mga tao na ang kanilang buhay ay nasasayang, hindi nila nakikita yung kanilang worth. Mga kapatid sa Panginoon, sa Diyos, every one of us, napakahalaga po natin. At lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, katulad ng cedro, siya ay para lamang sa templo, siya ay para lamang sa palasyo. Lahat ng mga mananampalataya, ang buhay natin napaka-worthy. Dahil ang buhay natin ginagamit para lamang sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Huwag nating kasangkapanin ang ating buhay, ang ating katawan, ang ating mata, ang ating kamay sa gawa ng sanglibutan. Kasangkapanin natin ang ating buhay para sa Diyos, para sa Kanyang kaluwalhatian. Yan ang larawan ng mga mananampalataya na itinulad sa palma at sa cedro. Amen? Mga kapatid, bilang pagtatapos, kayo ay kabahagi sa pamilya ng Diyos. You are the Lord's body, His church. You are planted in the house of God. At dahil ikaw ay tinanim sa tahanan ng Diyos, you are upright. Ikaw ay matuwid dahil nilinis ka na ng Panginoon sa iyong kasalanan. At dahil nilinis ka na ng Panginoon sa iyong kasalanan, ang presence ng Panginoon ay nasa iyong buhay. Ikaw ay larawan ng resiliency. Ang Diyos ang magbibigay ng katatagan sa iyo. Ang mundo ngayon, mga kapatid, punong-puno ng takot dahil sa mga nangyayari sa ating panahon. October pa lang, sunod-sunod na lindol. At pag nagbasa kayo sa social media, lalo kang matatakot at inihahanda ka, pinatatanaw ka na sa the big one. Lahat po ng tao, darating ang kamatayan. Anong dapat nating katakutan? Pero dahil nga po ang mundong ito ay ganun po ang pagkilos na ang idinadalangin ay maligtas sa mga dilubyo. Hindi yan ang kailangan ng tao ng kaligtasan. Itong mga nangyayaring ito ay panawagan ng Diyos upang ang tao ay magbalik loob sa Kanya. Hindi para mailigtas sa mga sakunang ito, kundi mailigtas doon sa tinatawag na eternal judgment. Yun talaga ang dapat na matutunan ng tao sa panahon na ito. Kaya kung titingnan niyo po, the world is full of fear. Lalo na itong Pilipinas. Pero tayo bilang mga mananampalataya, ano yung dapat nating tingin dito? Ano yung dapat na response natin dito? Dahil ba napupuno ka ng takot? Naku, Lord, mula ngayon, na parang yung noon, yung mga ginagawa mo dahil hindi ka seryoso. Mabuti po kung ganun ang response mo ngayon. Pero kung ang epekto nitong mga bagay na ito ay takot because of judgment,
hindi ka sigurado sa iyong pagkakilala sa Panginoon. Dahil kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, alam mo na mga bagay na ito ay itinakda na, inihula na, mangyayari ito. At ang kailangan nating gawin, hindi matakot sa mga darating na mga bagay na ito, kundi maghanda para sa nalalapit na pagdating ng Panginoon, knowing na ang mga palatandang ito ay signs of the times that the Lord is coming very soon. So maging matatag tayo sa mga pagsubok na ito at huwag tayong matakot. Patuloy tayong magbunga bilang mga puno. Kahit na ang panahon natin ay parang idea natin, ilang panahon na lang ang pamumuhay natin, gamitin natin yan sa Panginoon. At kung kayo mga kabataan pa, lalo kayo magpagamit sa Panginoon, yung lakas na mayroon kayo, ipaggamit ninyo sa Panginoon. Be challenged by these seniors na sa kabila nung mga limitasyon, ng kulang na sa panahon at lakas, pero naglilingkod ng may kagalakan sa Panginoon. At ang mga kabataan, anong ginagawa nyo? Mahamon kayo sa mga senior na ito. Bakit? Kasi yung buhay nila ay ipinapagamit sa Panginoon. Hindi lamang ang ating buhay ay dito lang natin pinaghahandaan. Ang buhay natin ay pinaghahandaan natin ay eternity. Kaya dapat ngayon, ginagawa na natin yon na buhay natin, kung meron tayong hininga, ipaglingkod na natin sa Panginoon. Hanggang sa kabilang buhay. Yung buhay na ipinaglingkod natin, magpapatuloy hanggang sa kabilang buhay. Maging useful tayo ngayon hanggang sa dumating ang Panginoon. Kasi po, kapag ang buhay natin, hindi natin pinagamit sa Panginoon, may ibang gagamit niyan. Dalawa lang po yan. It's either you are being used by God or the enemy is using your life. So pili po kayo. Sino ang gumagamit ng inyong buhay? Pero pag ikaw ay ginagamit ng Panginoon, walang lugar ang gawa ng kaaway sa buhay mo. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen.